There's a law in Australia that if you can't impact a positive change from the physiotherapy intervention within 3 sessions, you've either misdiagnosed the problem, or your treatment's not appropriate for that diagnosis, and you've got to go back and revisit it or re-refer on. There's a law in Australia called the over-servicing law, where if you over-service and they're not improving, then you can't do that. I mean, if you think about it, it's a good law, di ba? It's a good law to have na kapag hindi gumagaling ang pasyente after 3 sessions, ibig sabihin na misdiagnose yan or kailangan balikan uli yung diagnosis mo para ma-rediagnose mo siya o i-refer mo na siya sa iba. Kasi chances are, hindi mo siya talaga kayang pagalingin. And yun nga yung sinasabi ko na nangyayari dito sa mga physical therapy clinics sa buong Pilipinas, sa hospitals na may physical therapist, na they keep over-servicing patients, no? Kaya ang pangalan ng physical therapy sa bansa na to, sirang-sira na. When I say sirang-sira na, what I mean is ilang beses ka na ba nagpa-physical therapy? O ilang beses ba ako nakatanggap ng tao na nagpa-physical therapy na sa bansa na to? Sasabihin na, nagpapiti na ako, di man ako gumaling. Ano ba difference dyan sa inyo? So, pati yung kagaya namin na talagang magaling, especially me, LeBron James sa physical therapy, pati ako nako-question minsan eh. Parang anong difference mo sa ibang PT? Parang, why do I need to tell you? Why don't you do your own due diligence? Kaya ako minsan nasusungit na lang ako eh. Kasi nga, sinira na yung pangalan ng physical therapy, ng mga physical therapy sa bansa na to, kasama yung mga rehab doctors, ng mga kwak-kwak na kasama nila sa mga ospital. Yung mga rehab doctors ay susulat sa papel, tapos sabihin niyo, bigyan mo sa PT sila, bahala sa'yo. Yun lang trabaho niya, sumulat sa papel. Mag-order ng x-ray, MRI, puro test, tapos wala mangyayari, magbibigay ng gamot, tapos wala mangyayari. Yan ang problema sa bansang to. Yung mga rehab doctors, yung mga physical therapists, they're working against the profession. Hindi sila nakakatulong. In fact, nakakasira talaga sila. Unlike sa Australia, meron silang 3-visit law na kapag hindi nakakita ng significant change sa pasyente, chances are, hindi mo siya kayang pagalingin talaga, which is a good measure, ano? But then again, di ba, hindi man sa lahat ng bagay, hindi ba all the time mangyayari yun na kailangan 3 session, meron ng resulta. Ano? Kasi may mga cases talaga na matagal. Example, stroke. Hindi ka man basta makakita agad ng improvement sa stroke on your first 3 sessions. Hindi agad-agad. Not all the time at least, no? Meron pa. Yung mga severe cases like sciatica, mga nag-compress na yung mga disc bulges, na talagang for surgery na, pero ayaw pa magpa-surgery. Usually, hindi mo agad makikitaan yan in the first few sessions eh. Now, yun yung ginagawa ko sa kliniko. Nilimit ko lang yung number of sessions. Usually, nag-start ako sa trial session ng 10 sessions. And after those 10 sessions, pag may rating kami, meron kaming scale na ginagamit para malaman natin kung magkukontinue pa kayo o hindi. Yun ang difference natin sa mga physical therapy sa bansa na to, na kung saan forever ka magpa-PT. Hanggat may pambayad ka, forever ka. Di ba sabi nyo walang forever? Sa Pilipinas, forever ang physical therapy mo hanggat may pambayad ka. Anyway, pinakita ko lang sa inyo yung difference sa ibang bansa kumpara sa physical therapy ng bansa na to na ang laki talaga. Hindi talaga nag-grow ang physical therapy sa bansa na to and nakakahiya talaga. Kung ikukumpara sa ibang bansa, nakakahiya ang progreso ng physical therapy sa bansa na to.